Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. I am already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made
and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Okay na? No more question, guys. At pupunta na sila sa CIDG. Alright, medyo emotional dito si Senator Jingo Estrada, no, mga kababayan, matapos pong na-receive na po niya yung warrant of arrest ng Sandigan Bayan Division 5 naman dito sa kanyang kaso na kinaharap, no. Ito po yung klasong plunder, mga kababayan, at ito po hindi billable, no, or walang piyansa itong plunder na kinaso sa kanya. At nung isang araw nga or nung nakaraang linggo ay patungkol naman dun sa graft case niya, mga kababayan, na kung saan ay nakapagpiyansa nga po siya ng 90,000 kasi available naman po yung kasong graft, mga kababayan. At ito ngayon, yung kaso niya ngayon, yung walang piyansa, no, itong plunder, mga kababayan. At isiniwalat niya na makailang beses na po siyang kinausap, no, para bumaliktad at sumanib doon sa grupo ng minority, pero hindi siya pumayag, no. At ito na ngayon yung nangyari sa kanya, mga kababayan. At before that, at marami namang nagsabi ng mga senador na rin, kasama sila Senator Amy Marcos, sila Senate President Cayetano, na matindi yung pressure, no, sa mga majority senators para bumaliktad at umanib doon sa minority, mga kababayan. So ito na yung sinasabi nila na consequences, at hindi lang po si Senator Jinggoy, mga kababayan, no, yung may mga kaso na kinakasuhan ng ombudsman, pati na rin po sila Senator Chis Escudero, Senator Marcoleta, Senator Villanueva, at pati si Senator Robin Padilla, meron pong obstruction of justice daw na ikakaso, no? At si Senator Bongo sa ICC naman. So talagang makikita natin yung pressure talaga sa majority, mga kababayan, pero nanatili pa rin sila dito sa kanilang prinsipyo, no, na manatiling independent itong Senado. Kaya ito yung consequences. So sabi nga ni Senator Jinggoy, kung ito man yung consequence doon sa kanyang desisyon, ay so be it. So ito na ngayon, mga kababayan, at kusa naman po siyang sumurrender dito sa CIDG, no, at hindi po siya nagtatago or nagmamatigas para manatili dito sa Senado or sumailalim, no, dito sa under Senate custody. Kaya sumama na po siya dito sa mga taga CIDG, mga kababayan, at diretso na po siya doon sa kung saan po siya ikukulong, no, dito ng Sandigan Bayan, mga kababayan. At para po sa aking opinion ay itong minority, mga kababayan, ay medyo lumiwanag yung kanilang tsansa, yung kanilang plano, no, na agawin yung liderato nga ng Senado matapos nalagasan ng isang senador ang 13 majority. So 12 na lang sila, mga kababayan, pero wala po si Senator Bato de la Rosa, no, hindi po siya talaga makapasok ngayon diyan sa Senado dahil nga po doon sa hinahanap na po siya ngayon ng mga otoridad. So nasa 11 na lang din po yung majority, mga kababayan, pantay na yung minority at majority, at isa na lang yung kailangan nila, mga kababayan, no, na senador na matanggal dyan sa Senado or hindi makapasok. So itong inaasahan nila na mag-issue ng arrest warrant naman yung Sandigan Bayan patungkol naman dito kay Senator Villanueva or kaya kay Senator Chis Escudero o kaya kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Kaya talagang medyo nakakalungkot, no, para dito sa atin na humihiling ng investigation dito sa flood control corruption, pero ito yung ginagawa ngayon talaga ng mga kalaban, mga kababayan, na ginagawa ang lahat para pagtakpan, no, itong investigation sa flood control corruption. Kaya dalangin natin, mga kababayan, na makaumpisa na ulit, no, or mabuksan na muli itong Blue Ribbon hearing sa June 4. Sana po hindi pa maglabas ng warrant of arrest, no, dito kay Senator Villanueva o kaya sa iba pang mga kasama nila sa majority para matuloy yung investigation, mga kabayan. Kasi kung maglabas na bukas o kaya ngayon itong laban dito naman kay Senator Villanueva o kaya sa iba pa, ay talagang maagaw na nila yung
liderato mga kababayan at masasaya na naman or matutuwa na naman dito yung mga involved dito sa corruption na hindi maimbestigahan ng Blue Ribbon mga kababayan. Kaya talaga yung nangyari ngayon ay masasabi nating nakakalungkot, no? Kasi yung pakay lang naman talaga natin lumabas yung katotohanan doon sa investigation sa flood control corruption, pero talagang sila rin yung mga gumagawa ng paraan para pagtakpan, no? Yung mga kasamahan nila yung gumagawa ng paraan para tanggalin yung liderato ngayon ni Senate President Cayetano, no, mga kababayan. Kaya talagang sa 2028 pa makikita talaga at malalaman natin mga kababayan kung magtagumpay, no, itong mga kampo ng kadiliman na tinatakpan nila itong flood control corruption ay malalaman natin yan at magkaroon tayo ng hustisya dito sa mga involved, no, dito sa corruption sa flood control ay kung mawala na po, no, si President Bongbong Marcos sa Malacanang, no, kung wala na po siyang kapangyarihan at kung si VP Sara Duterte ang uupo bilang susunod na presidente ay dyan lamang tayo magkaroon ng hustisya mga kababayan at maipakulong itong lahat ng mga nagtatakipan ngayon, no, ng mga politiko para hindi may siwalat at hindi talaga mabulgar at hindi makasuhan itong mga involved, no, dito sa flood control corruption mga kababayan. At yan po yung malinaw, no, at maliwanag sa ating nakikitang pangyayari ngayon dito sa Senado na halos ubusin na nila itong mga senador na ayaw sa kanila, no, ayaw umanib sa kanila. At sana ay isiniwalat na rin ni Senator Jinggoy Estrada kung sino-sino kaya itong mga kumausap sa kanya, no, kasi hindi pa niya sinabi mga kababayan. Ito na sana yung pagkakataon niya na magsalita kung sino-sino itong mga kumausap sa kanya, pagkumbinsi sa kanya para umanib doon sa minority at iwanan itong grupo nila Senate President Cayetano, no, kasi nagsalita na po siya, no, kaso hindi po siya nagsalita mga kababayan. Kaya sayang yung pagkakataon na habang nasa labas pa siya ay maibulgar niya kung sino-sino itong mga nagkausap or kumakausap sa kanila, no, na kumbinsihin sila na umanib na dito sa grupo ng minority at yun nga sinasabi nila na mawawala yung kanilang kaso or hindi sila tutuluyang kasuhan kapag umanib sila doon sa minority group mga kababayan. Pero hindi po siya nakinig at ito ngayon yung nangyari sa kanya at tinuloy yung kaso sa kanya mga kababayan dito sa Sandigan Bayan. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa voluntaryong pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada, no, kasi mayroon na pong warrant of arrest ang Sandigan Bayan Division 5 dito sa kasong plunder mga kababayan na kinaso sa kanya, which is non-available, no, or walang piyansa. Kaya magdiwang na dito yung minority senators kasi nabawasan na ng isa yung majority mga kababayan. At abangan natin mamayang hapon, no, or maya-maya kung ano yung magiging kaganapan dito sa sesyon ng Senado mga kababayan. Ngayong inaresto na si Senator Jinggoy Estrada. Mayroon kayang pag-walk out ang gagawin nila kasi sabi ni Senator Tulfo kanina mga kababayan ay meron na daw po silang move, no, or alam na nila yung kanilang gagawin mamaya kung halimbawa ay ipagpilitan daw yung motion ni Senator Marcoleta o kaya ano kaya ang move nilang gagawin, no, kung aagawin na nila yung liderato mga kababayan at paalisin na or patalsikin nila kaya nila itong si Senate President Alan Peter Cayetano. So abangan natin yan mamaya-maya mga kababayan dito sa sesyon ng Senado ngayong hapon ng Lunes, no, June 1, 2026. So ano po masasabi nyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.